1.26 itong naka-highlight. So section loss per dB, per km is 1684. Tapos yung loss dB niya is 0.2. So akmang-akma siya dahil ang isang kilometro 0.44 dB per 1 km yan, yung bago. Tapos total loss per dB is 4.98 kasi nga may sira na. Tapos average loss, ayan, 0.12. So di ba? Dito kayo tumingin. So kahit nasa 1,267 na siya, itong mga ito, itong mga may mga micro bend. Tingnan nyo yung loss dB niya, kahit nasa 1,267 na siya, naka 0.20 dB lang. Bakit kamo? Kasi maganda yung pagka-splice niya. Alright, welcome back sa ating panibagong video, panibagong vlog, no? Praise the Lord, salamat sa Diyos, nandyan kayo sa mabuting kalagayan. So ngayon, another day, another video. Trouble na naman tayo. So nandito pa tayo sa server room. TDR natin yung trouble. Nasa mga almost 4 kilometers. Sana may makikita agad yung trouble kasi paulan eh. It's around 1 o'clock in the afternoon. Pangit yung weather condition dito sa Cebu. At ipapakita ko sa inyo kung how to do, how to repair, how to restore. OTDR-an lang natin. Tapos yung team naka-deploy naman na doon. Titingnan natin kung ano yung kalalabasan ng ating pagre-reading sa OTDR. So ipapakita ko sa inyo and then I will discuss more about OTDR, lalong-lalo na sa mga baguhan kasi importante sa inyo to. Yung mga nagsisimula pa lang, hindi naintindihan nila yung loss per sector, loss per kilometer, kung ilang splitting loss ratio ang isang rolyo, ang isang 1 km. So marami ang hindi nakakaintindi pa rin sa ganito. So I will discuss more. Hindi naman deep pero i-discuss ko. Sana panoorin ito ng buo sa mga nag-OTDR kasi first time natin gagawin yung OTDR, testing, reading, discussion at magiging topic na rin natin sa ating channel. So sana nandyan kayo at panoorin niyo at intindihin. So yun yung pinakang ano ko doon sa inyo talaga. Intindihin ninyo. Lalong-lalo na sa return loss. Kasi maraming naguguluhan talaga. Kisyo, mataas yung return loss, pangit daw. Mababa yung return loss, pangit daw. So, based on my own preferences sa medyo tagal-tagal na rin natin sa FTTH, sa optical, i-discuss ko kung how, paano, kung bakit, ano ang akma. Based on my own preferences kasi marami naman talagang marurunong dyan. Marami din ang nakakaintindi about OTDR or Optical Time Domain Reflectometer. So, from the word reflect, so dyan, nagmamatter talaga kung tama yung binabasa natin. Kasi makikita naman talaga dyan sa OTDR kung ano ang nangyayari sa mismong linya natin. So ngayon, I will show you kung itong link natin na almost 4 kilometers, papakita ko. Sana makita talaga sa screen kasi walang zoom in yung sports cam natin. At intindihin nyo na lang. Ibabasahin ko yung mga figure doon na makikita sa reading. Okay? So salamat sa walang sawang nagsuporta, nagtangkilik, nanood sa ating videos at nakinabang na rin. So praise the Lord. Salamat sa mga deployment ninyo at nag-success. Alright, so yan, balik tayo. Ayan, naka-sit na sa OTDR. Test natin, tingnan natin kung ilang kilometers ito. So almost 3 point something. Hintayin natin matapos yung testing ng OTDR. Yun, ina-analyze pa. Ayan, so lumabas na. Yun, punta tayo dito sa list. So nag-fiber end siya. Sana makita. Nag-fiber end siya sa mismong 3.63. So this link is around 4.2. So nag-fiber end siya ng 3.63. Merong natira from length na 4.2 is merong 800 meters. So 3.63. 3 kilometers, 637 meters. So ititrace natin yan. At ipapakita ko sa inyo yung i-discuss ko yung mga return loss, yung loss per dB. Titingnan natin. Ibalik ko lang para yung NAP before that fiber end na 3.6 makakabalik sila. Kasi yung succeeding NAP lang naman after 3.63 ay siyang walang internet. Pero itong before, mula dito sa server room, mula sa node, papunta doon, sa mismong 3.6, may mga internet yan. Okay, balik ko lang ha. Okay, balik tayo. Nabalik ko na. So, sana makita. I-discuss ko ito. Wala akong mukha ipapakita. Kaya ito lang OTDR para makita nyo talaga. Sana makita itong mga figure na to. So, from 0, meron tayong return loss na 45 dB. 45.41. So, sa section KM natin is 00. Dito tayo sa pangalawa. The distance from node from ODF is 327 meters. The section KM is 327 meters din, syempre. At meron tayong nakuha na loss dB na 0.53. Tapos total loss dB is 1.43. So ibig sabihin, may damage itong mula node papuntang
327. Kasi yung total loss dB is 1.43 Nakita nyo? Sundan nyo lang yung ano ha. Sana ayan, 1.43. Sana makita. So, ibig sabihin, 3.27 may loss na 0.53. So, total loss dB is 1.43. So, meron tayong 93 na nawala. Tama ba? Oo, tama. Tapos, average loss dB is 2.76. Tapos, return loss is 41.69. Di ba? So, tumaas. Di ba? So yan yung problema na hindi talaga na kukuha halos ng lahat. Kasi nga 41.69 yung return loss. Okay daw, maganda daw. In my own preferences, the more na mataas ang value is siya yung magandang latag or loss per dB. So dito dumako tayo sa ito. 1.26 itong naka-highlight sa na makita. O yan, 1.26, 1,267. So section loss per dB, per km is 1,684. Tapos yung loss dB niya is 0.2. So akmang-akma siya dahil ang isang kilometro, one roll 1 kilometers is 0.44 dB per 1 km yan, yung bago. Alam nyo naman yun. Yung kung nanood kayo sa mga natin, previous vlog natin, minimension natin yung mga ganyan. Tapos total loss per dB is 4.98 kasi nga may sira na. Tapos average loss, ayan, 0.12. So, di ba? Dito kayo tumingin. So, kahit nasa 1,267 na siya, maganda siya eh. Wala siyang splicing point to, nap ito. Itong mga ito, nap itong mga may mga micro bend. Tingnan nyo yung loss dB niya, kahit nasa 1,267 na siya, naka 0.20 dB lang. Bakit kamo? Kasi maganda yung pagka-splice niya. Wala sigurong ipit, ayos yung basta maayos. From the word maayos. Pero yung total loss dB niya, 4.98. Kasi nga, si total loss dB, hindi na yan magbabago kung may sira dun sa unahan. Magdadagdag lang yan dito sa going forward. Sana nagkakaintindihan tayo dito. Pero yung loss dB, kada section, km, or kada distance, like let's say, from 1,000 to 1,200. So, may nap ka sa 1,000. Tapos, nap ito eh. May nap ako sa 1,000. Tapos, may nap ako sa 1,200. Pero yung 1,000 ko na nap is 1.51 loss dB yun. O, sa mismong splicing point doon na nap yun, may loss dB na 0.51. Siguro naipit ito or nag-wrinkle na baliko ba? Baloktot yung pagkaka-arrange doon sa core ng mismong loob ng nap, sa likod ng nap. Kasi naka-splice ito. O yung pigtail, baka yung pigtail na tama sa mismong plastic, yung sa hardware, sa nap. Yung pagtatakip na, pagsasara na ng tray, naiipit. Yan yung mga titingnan natin. Pagdating sa 1.2, na lang, 0.20. Kasi nga, loss dB. Kasi nga, maganda ito. At tingnan mo yung total loss. Hindi nagbago. Nag 4.98 mula sa 4.76 from 1,000 meters na may nap doon. Kasi nga, nagdadagdag si total loss. Hindi, kahit maganda yung loss dB per sector, nagdadagdag siya sa total loss. Kasi nga, loss na yon ang buong length. Tapos, pagdating naman dito sa average loss dB per kilometer, naka-slash dyan, 0.12. So, ibig sabihin maganda. Diba? So, itong 1,000, tingnan ninyo, 1.51 yung loss dB, yung total loss, sectoral loss dB, from 1,000, from 900 to 1,000, kasi nap to, magkasunod to eh. Maraming bahay ito. Kaya magkalapit ang nap. Punong-puno yung mga 1/16 doon. So, sana all. From 900, yung loss dB niya is 1.04. Yan yung pula. Tapos, pagdating sa total loss is 3.22. Mula din yan sa 913. Tapos sa 939, may nap uli kasi napuno. Mga lang, nasa 30 meters. Ganyan, 50 siguro. Tingnan nyo, yung loss niya, average loss is 2.18. Tapos, yung sa nap na 900, 1.04 yung loss dB per section. Yung total loss niya, nagiging 3.22 kasi nga nadadagdag yung 0.5 tsaka 1.04. So bilangin nyo, di ba? Di mahigit siya, isa. O tama, 3.2. Tapos pagdating sa 1,000 meters or 1 km, 1.51. So naging 4.76. Tapos pagdating sa 1,200 nap uli, tingnan nyo, 0.20 loss dB per section, per sector, kahit 200 meters lang, pero 0.20.
Ano mo sa 913 to 939, di ba? Nag 1.04. Tapos dito 0.20. So ibig sabihin, maganda ang pagka-splice nito. Tapos pagdating sa total loss dB, nag-add siya from 4.76 dB nagiging 4.98 dB kasi na-add yung 20 from 1.51. So from 4.76 dB plus 0.2 dB sa loss per section nagiging 4.98. Di na-add siya. Na-add sa 4.76 average dB, total loss dB yung 0.2 sa 1.2 km na loss dB na 0.2 na-add sa 4.76 kaya naging 4.98. Pero tingnan nyo naman sa average loss dB per kilometer, 0.12 lang. Tapos yung return loss, negative 64.11. So dito tayo magkakatalo. In my own preferences, talaga, ang pinakamataas na return loss, close to loss, kasi ang loss nito, LO, is nasa 0.70. Sa mga OPM ninyo, sa OTDR, meron may mga 0.50, 0.60. Yung walang reading ba, yung sa loss ng OPM. So, close to that loss or LOS ay siyang magandang pagbalik ng signal o ng invisible light ng optical time domain reflectometer natin or yung OTDR. So, sana magkakaintindihan tayo dito, no? In my own preferences. Kasi itong mga nag-33, nag-26, pangit na talaga ang reading nito doon sa actual. So, hindi ko to ma-actual sa inyo kasi ititrace ko to ititrace pa namin. Hanggang sa nag-negative 21, nag-3 kilometers na. Ang loss may sa 2,800 nga. Tingnan nyo, may 3.96 loss dB na tayo, section. Tapos yung average loss dB natin is 19.30. May 23 pa nga, may 27, may 30 talaga total loss dB. So wala na to. Wala na talaga. Pag ganito, isipin mo, total loss dB is 30. Wala na mabubuhay dito. Tapos yung average loss naman ay 0.25. Kaya aayusin natin itong mga malalaki. Ito naka 3.96, 3.84, may 4.21, may 2.6, may 3.54, 1.97. Yan yung mga aayusin natin. So ganun lang. Pinakang tip dito, mababang value ay siya yung maganda ang reading niya. Ang mataas na value, going to positive, wala na. Itong mga, kunyari, from negative 65, ibig sabihin, maganda pang nakakabalik yung ilaw. Yung reflection niya, return loss, yung return loss. Tapos, yung mga nasa negative 21, pag ganyan, pangit na yung reflection ng ilaw. So, kumbaga, aayusin na natin itong loss per dB para gumanda itong total loss dB. Okay? So, sana naintindihan nyo. Tuloy tayo sa ating repair. Pupuntahan natin itong area na to. At samahan nyo ako at babaybayin natin yung mga buong lugar. Alright, ayan. Papunta na tayo sa area. Pagkatapos nating na OTDR-an yung linya, nagmotor tayo papunta doon sa mismong area kasi nandun na yung team, na sila doon, naka-deploy na. Hinahanap na nila yung mismong potol. Dating gawi pa rin na tayo nakamotor. So tuloy tayo dito sa ating dinadaanan. Medyo malalayo to, nasa 3 kilometers. Wala doon sa node. Node pala is commonly as server or nandun yung mga patch cable o yung ODF, Optical Distribution Frame. So dito, ayos naman na daw. Hindi man daw maaabot. Sana makaabot tayo ng hindi aabotin ng ulan. Tingnan mo yung ulan. Ang kapal. Sana makaabot tayo. Praise the Lord. Kung tayo ay makakaabot. Ang nangyari pala doon sa trouble ay nasabitan daw ng howler. Alam niyo yung howler? Howler is yung truck na malaki sa manok. Yung nag-harvest ng manok. Yun yung howler. Paakyat tayo, pataas. Kita nyo naman yung kalangitan, ang dilim-dilim. Dito may blue banda. Ito na, nakarating na tayo sa area. Kaso, ay hindi pala malapok, maputik. Tingnan natin. Ayun na, nandito na yung team, Relax na relax ang team. Tara, puntahan natin. Dito pala. Asan Pagdating natin, tulog na. Naluya ng maraming bisis. Tulog na tulog So ito yung area pagdating natin. Imbis magre-repair ay na-repair na pala nila. Mag-i-install na lang tayo. Ay nag-install pala sila. Buti at may dala tayong modem. Isa. Yan. Sus, grabe ang is the Lord talaga. Kasi magre-repair.
nag-i-install tuloy sila. So, na-repair na pala nila. Ayan. Na-repair ninyo dito? Na-repair ninyo dito? Goods na? Warren? Na may installation di ayo. Kwarta di? Ha? Dahil mo yung click di? Ha? Ano man? Assume man tutog, Jess? Teng, asa butang Teng? Oh, ikuan dito ni Dado lang. Kasi siya mo config. Ne. Oh, niya daw igabot niya. Dugili mo man lagi. Dugili mo man. Mas dali pa ang kuan kaysa taod. Tara, puntahan natin sa loob. Kung saan niya activate. Yung mga i-ring dito. Oh. Napagigagmay si Makabo. Ada rin butang? So yan, activating. Yung wow rin good. Professional kayo. I-activate na lang. Ilaw na ang phone. Magiging all goods na. Kailaw nitong double LAN. Ko-config na.